Bago po tayo magsimula, mag-subscribe po muna kayo sa channel ni John Reps. Nasa description po ang link. At huwag nyo rin sanang kanilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng gantong reaction video. Ang title po nito, Pilipinas gustong bumili ng Typhoon mid-range capability. China pinuna ang ugnayang Pilipinas at Amerika. Wala na tayong kalapang gawin pang iba pa. Simulan na natin to. Let's do this. Nagpalitan ng babala ang China at Amerika sa mga aksyon ng China at pagsuporta ng Amerika sa Pilipinas. Pinuna din ng China ang pagbisita ng commander ng US Pacific Fleet sa Pilipinas matapos itong makipagpulong sa Armed Forces of the Philippines, at sinabi ng AFP na gusto nitong makakuha ng US-made Typhoon mid-range capability missile system kung saan nagsasanay na ang mga militar ng bansa sa paggamit nito. Subscribe kay John Reps. Like this video. Sa isang readout, si Jake Sullivan ng White House ay nagpahayag ng pagkabahala tungkol sa destabilizing actions ng People's Republic of China laban sa mga legal na operasyong maritime ng Pilipinas sa West Philippine Sea, habang muling pinagtibay nito ang pangako ng Amerika na ipagtatanggol ang kaalyado nito sa Indo-Pacific. Pero binalaan naman ni Wang Yi ang Amerika laban sa paggamit ng mga bilateral treaty bilang dahilan para sirain umano ang soberanya at territorial na integridad daw ng China. Sinabi ni Wang na hindi daw dapat suportahan ng Amerika o kumbinsihin ang mga paglabag ng Pilipinas sa South China Sea. Grabe no, tayo talaga yung lumalabag dito sa China, no? Saradong utak at pala-imbento talaga ang China. Hindi nila teritoryo ang teritoryo natin, pero kiniklaim talaga nila dahil dun sa kahibangan nilang 10 dash line, no? Wala na tayong masabi dito talaga sa kahibangan ng China. Ang pulong ni Sullivan at Wang Yi ay bahagi ng mas malaking pagsisikap na mapanatili ang komunikasyon at ugnayan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa. Pinuna rin ng China ang pagbisita ni Indo-Pacific Command Chief Admiral Samuel Paparo matapos itong makipagpulong kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner para sa ilang pakikipag-ugnayan sa Mutual Defense Board Security Engagements Board meeting. Sa sideline ng Indo-Pacific Command Military Law and Operation Conference sa Maynila, sinabi ni Paparo na bukas ang Amerika na i-escort ang mga barko ng Pilipinas sa mga misyon nito sa West Philippine Sea. Pero gayon pa man, ibinaba ni Browner ang ideya na sinasabing ang mga puwersang maritime ng Pilipinas ay mayroon pa rin umanong mga opsyon upang kontrahin ang panliligalig ng China. Nako, galit na ang taong bayan sa'yo, General Browner. Sa comment section nandito sa channel ko, grabe na, pro-China ka daw. Nako, wag mo nang antayin na ayaw ko po ano pong diskarte nyo, pero taong bayan na po yung nagsasalita dahil nakikita po nila na na wala pong nangyayari at bakit idinidinay nyo ang gustong mangyari ng ng Amerika na tulungan tayo. Ilang beses na po silang nag-abot ng kanilang kamay para tulungan tayo, pero talagang ayaw nyong tanggapin. Hindi po namin maintindihan kung bakit ayaw nyo tanggapin. Kitang-kita naman nating lahat ng mga Pilipino ay hirap na po tayo na maglayag dyan sa West Philippine Sea. Abay, okay na sana, kaso biglang humirit pa si Chief. Ayon kay Wang Yi, pinupukaw lamang umano ng Amerika ang Pilipinas upang mas lalong gumawa pa ng mga paglabag at provokasyon ang Pilipinas. Kinukonsinti umano ng Amerika ang mga aksyon ng Pilipinas na nagpapahina daw sa soberanya at territorial na integridad ng China. Ito yung yung napakatinding dyan. Bakit kaya kung sino yung lumalabag sa UNCLOS, kung sino yung nangihimasok sa teritoryo na may teritoryo, at kung sino yung nag-iimbento ng kanilang 10 dash line na walang batayan, sila yung mas malakas ang loob na magsabi ng mga gantong bagay, na which is kabaliktaran. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na, kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Kasi sila talaga ang walang karapatan sa ating EEZ. Sila ang lumalabag sa UNCLOS at sila po ang nasa illegal ang ginagawa.
Kasi sila po ang nanghaharas sa atin. Tayo po ay nagre-resupply mission sa ating teritoryo. Hindi po tayo nanghihimasok sa teritoryo ng may teritoryo. Kaya ko po nasabi yun, no, tayo po talaga ang legal na merong teritoryo dyan. 200 nautical miles. Kasi po, inaward po sa atin yan ng arbitral noong 2016. Legal, atin. Ang kanila pong sinasabi nilang 10-dash line ay imaginary lang nila. Walang batayan. Tapos ganito po yung sinasabi nila na porke tinutulungan tayo ng US, ganun daw ginagawa dahil na ano daw yung soberanya nila, yung kanilang teritoryo, tayo daw yung mali, tayo daw yung nagpo-provoke. Eh, kitang-kita naman ng buong mundo na sila ang gumagawa ng hindi maganda dyan sa West Philippine Sea. Samantala, nais ng Pilipinas na makakuha ng sariling US-made Typhoon Mid-Range Capability Missile System ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Sinabi ni Browner na ang planong ito ay bahagi ng progreso ng AFP habang inililipat ng bansa ang pagtuon nito sa panlabas na depensa. Sinabi ni Browner na nagsisimula ng sumailalim ang mga militar ng Pilipinas sa pagsasanay para sa operasyon ng MRC. Kaya nga dapat wag matanggal yung wag isole yung Typhoon missile na nasa atin, no, yung ng Typhoon missile ng US. Wag po nating isole kasi meron tayong sigalo sa China. Kailangan po natin yun at masasayang po yung pagte-training po ng ating mga sundalo na mag-ooperate ng mga ganyang missile kung wala tayong hawak na ganyang missile, no, missile system. Kaya sana matupad din yan yung sinasabi ni Browner na dumami pa o magkaroon pa po tayo ng mga Typhoon mid-range capability na system na yan sa atin. Kasi alam po natin at obviously meron tayong sigalot sa China. Para po dumami pa po ang ating depensa sa China. Kung sakali man po na sila po ay alam nyo na magdeklara po ng digmaan. Pangmarunong na agad ang mga sundalong Pilipino sakaling magdesisyon ang bansa na bumili ng naturang missile system. Isa itong unit ng ground-based missile system na may kakayahang magpuputok ng Tomahawk missiles at SM-6 missiles. Sa kasalukuyan, ang arsenal ng Pilipinas ay mayroon ng medium-range na supersonic cross missiles na tinatawag na BrahMos na maaaring ilunsad mula sa submarine, barko, eroplano o land platform at ito ay dumating sa bansa noon pang Abril. One of the objectives of the AFP Transformation Roadmap is for us to transform the AFP in its current state to a world-class armed forces. And of course, with that comes along the capability advancement that we want to achieve. Part of that advancement is trying to get in the latest weapon systems that are out there, enough for us to develop a deterrent effect. So one of the modern weapons are, of course, the missile systems. In fact, we already have the BrahMos mid-range missile systems. We are wanting to get more of the latest weapon systems. Naku, manggigigil lalo ang China niyan kapag nagkaroon po tayo. No? Pag nadagdagan pa ang ating mga Typhoon mid-range capability system na yan dito po sa ating bansa, real talk yan. At sana po talaga matupad. Dahil kulang na kulang po talaga ang ating kapasidad o wala po talaga tayong maitapat pa sa ngayon. No? Sobrang hina po natin sa China. Kaya nga po binubuhusan tayo ng tulong ng US. $500 million po, isipin nyo na yung binigay po nila sa atin para magpalakas po tayo ng sandatahang lakas. Sana po wag natin sayangin yung suportang ibinibigay sa atin ng US. Kaya yung sinasabi po natin na matagal na, AFP Chief Browner, pumayag ka na samahan tayo ng US para naman hindi na tayo mahirapan sa pagre-resupply mission dyan sa West Philippine Sea. That includes the mid-range capability. No? So, as early as now, while we don't have them yet, just like what we did with the Stingers, with the Javelins, we start training already, even if we don't have them in our inventory. So, the objective is for us to train together with our strategic ally on the use of modern weapon systems. That is why we are very thankful that the United States comes to the Philippines every year
during Balikatan exercise, not just during Balikatan exercises, but the other exercises, bringing with them the latest weapon systems that they have. So, kanya na po nanggagaling no, na nagpapasalamat tayo sa US sa suporta. No, lalo po dinadala sa atin yung mga weapon system na yan. So, sana po talaga, ulitin na naman natin, pumayag ka na tayo ay samahan ng US kasi sila na po ang nagmumungkahi sa atin, no? Na kailangan na natin na samahan tayo nila dyan sa West Philippine Sea kasi lahat na po ng option ay halos nagawa na natin at hirap na po talaga tayo dyan sa West Philippine Sea. Particularly ang ating mga sundalong naglalayag dyan, lalo na po yung mga nasa Teresa Magbanwa. Wala na po silang supply. Nasa critical level na ang kanilang mga pagkain at lahat po ng supply doon. Paano na po sila? Magugutom po sila doon, hirap na sila. Baka po mag-pull out sila ron. Pag nag-pull out sila ron, tatayuan na talaga ng China na naman ng artificial island yung teritoryo natin na yun na nandoon sila. Wala na, mauubos ang ating teritoryo hanggat hindi tayo dumidepensa sa China. Kaya kailangan nang magpasama sa US para matigil ang kalokohan ng China dyan sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. so that they could also expose the Philippine forces on the use of these modern weapons. Ayun lang po, no, ating po nagawa ng reaction video, napakagandang video nito ni John Reps. Mag-subscribe ka sa kanyang channel, nasa description ang link. Huwag mo rin kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update ka kapag naglalabas ako ng gantong reaction video. Like this video, share this video. Ingat po kayo lahat, until next time, God bless and peace out. Bye.